Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga aralin na pinagkaloob para sa araw na ito sa nating pag-aralan at bibigyan ng buhay upang ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang sa 38. Ano po ang sabi dito? Nang ika-anim na buwan ngay, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki ng kanyang ngalay Jose, sa ang kanilabing at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalaka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo." Natapot siya totoong maglumihanan sa sabi nito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanyang anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Siya ay maging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman. At hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawagin anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita," at iniwan siya ng anghel. Kaya po, ito po ay isang pangyayari na kung saan dumalaw ang Arkanghel Gabriel kay Maria sa isang bayan ng Galilea ng ngalay Nazaret. Ngayon, sino po ba itong si Arkanghel Gabriel? Siya po ang tinatawag na mensahero ng Diyos. Kapag mayroong mensahe mula sa Ama, siya po ang palaging sinusuko para makarating ang mensahe sa kinauukulan. At nagkataon noon na napapanahon na upang ang mensahe ay makarating sa isang dalaga na walang iba
si Maria. Ngayon po, kung pag-aaralan natin, tama yung mga sinasabi natin sa mga panalangin ng ating dakilang Panginoon ay lalang ng Espiritu Santo at ito'y ipinaghihig ng isang birhen na walang iba, si Maria. Higit na naging mapalad si Maria dahil po sa lahat ng mga babae sa lugar ng Nazareth o Galilea man, siya ang bukod tanging pinagpala na pinagpahayagan ng anghel para sa mensahe na walang iba. Siya ay magdadalang tao, bagamat meron siyang agam-agam. Sapagkat alam niya na bago magdalang tao ang isang babae, kinakailangan mo ng may masumpungang lalaki. Kaya po, sa bagay na ito, itong pahayag ng Arkanghel Gabriel, ito po ay nagpapatunay na kinakailangan ng ihanda ang magiging buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat hindi na po nalugod ang Diyos sa mga hain na palagi ang ginagawa ng mga Hudyo noong panahon ay sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Na walang iba, yung pagparating ng mensahe ng isang arkanghel kay Maria ay isang paghahanda na kung saan kinakailangan ng dumating yung panahon upang isilang ang tinatawag na Mesiyas na hindi pa man nangyayari, ipinahayag na ng anghel kay Maria. Pero po, ang kalagayan ni Maria, katulad din natin, isang tao na walang alam. Isang tao na kumbaga kapag pinagpahayagan ng isang bagay na ngayon lang yan narinig, parang sorpresa, malaking pagtataka, pero malaking pasasalamat sapagkat sa lahat ng mga kadalagahan ay pinagpala si Maria. Ngayon po, ano po ba ang nasumpungan ng Diyos kay Maria? Kumbaga siya po ay malinis. Hindi pa siya nakakasumpo o nakakakilala ng lalaki. Pinili na siya ng Diyos upang ipaghanda na siyang magiging ina ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat nakikita ng Diyos ang kalagayan ni Maria. Yung kanyang ugali na kaya niyang tindigan ang maging ina ng anak ng kataas-taasan na walang iba ang ating dakilang Panginoon. Pero, kung mabuhay ng ating dakilang Panginoon, siya naman ang napakaraming sakripisyong dinanas. Sapagkat, una, napagdaanan ni Maria noong ating dakilang Panginoon, akala nila'y kasama nila sa paglalakbay, pero naiwan pala sa Jerusalem. Nung siya'y 12 taon. Isang mahirap na kalagayan sa isang ina. Ang nag-aakala na kasama niya ang kanyang anak, pero nawawala dahil lang po sa pag-aalala. Kaya
Binalikan nila ito at nasumpungan nila na nakikipagsalitaan sa mga matatalino o sa mga matatanda ng bayan sa Jerusalem. Lalong-lalo na nung ang ating dakilang Panginoon ay nang dumanas na o dumating na ang kapanahunan ng kanyang pagsasakripisyo. Gaano na lang ang pag-alala ng isang ina sa kanyang anak na nakikita niyang pinahihirapan, dinudusita, kung ano-anong paratang, sinasaktan, sinisipa, dinuduraan. Yan po ay, kung mapapansin natin, binubuksan ang ating pag-iisip. Natutuwa si Maria, higit nga siyang pinagpalad. Nasumpungan ang biyaya sa kanya ng Diyos. Pero siya naman ang napakaraming dinanas ng mga kahirapan, pag-uusik, kahapisan, at lahat ng bagay, lalong-lalo na nung ang ating dakilang Panginoong ipapag sa krus. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ang topic dito, yung buhay-buhay ni Maria. Sapagkat, tunay nga po na pagdating sa ama ng ating dakilang Panginoon o yung tinatawag na foster father, matagal nang inihanda yan ng Diyos si Jose. Kung mapapansin natin, pati yung history ng saling lahi mula kay Adam hanggang kay Jose, kumpleto, detalyado. Bakit po? Kasi po, iningatan ng Diyos yung lahat ng saling lahi ng tao mula kay Adam hanggang kay Abraham hanggang kay Jose. Lahat ng yan iningatan ng Diyos para siyang tumayong ama ng ating dakilang Panginoon na siyang mag-iingat kay Maria at ganun din sa kanyang ipinagbubuntis na walang iba ang ating dakilang Panginoon. Pero po, pagdating dito sa dalaga na pinagpala ng Diyos na siyang magiging daan upang yung paghahanda ng Diyos sa kapanganakan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ito po ay maayos siyang naipaghanda. Gumamit siya ng isang mensahero upang sa ganun makarating sa isang tao, isang dalaga na si Maria, ang mensahe na nais ipatid ng Diyos. Kaya po, yun po ay hindi bago. Dahil noon pa man panahon, nangyayari na palaging sinusugo ang isang arkanghel na si Gabriel sa lahat ng mga nais pahatda ng balita o mensahe mula sa Diyos na ating Ama. Kaya po, kung mapapansin, normal na lang sa mga Hudyo ang kinakausap ng anghel. Kaya po, ang ating dakilang Panginoong sabi, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ibig sabihin, bakit po naghanda ang Diyos ng isang babae? Dahil nakikita ng Diyos na ang nakaugalian ng mga tao noon na pag-aalay o paghahandog para lamang sa pagbayad sala na ginawa ng sino mang nagkasala sa mga kautusan. Hindi na nalugod ang Diyos sa mga hain, kundi ipinaghanda na una ang magiging ina ng magiging magulang o tatay magulang ng ating dakilang Panginoong Hesus. Kaya po, itong preparasyon na ito po ay ginanap hindi lang para ipanganak lang ang Mesiyas, kundi kung
kung papaano ang magiging buhay-buhay ng magiging ina ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Sarap pakinggan kapag binabati na bukod kang pinagpala. Minsan nga, ginamit pa yung panalangin. Na kapag Ginoong Maria, napupuno ka ng grace, bukod kang pinagpala sa babae lahat. Di ba ga, ginamit pa nga sa panalangin yung bati ng isang arkanghel. Ngayon, sa buhay-buhay naman ni Maria, gaano na lang ang hirap ng kabuwanan niya na walang espasyo, bahay tuluyan man, na dapat sana doon maging safe ang kanyang panganganak. Kundi, ang nasumpungan nila na kasama si Jose, isang abandonadong kulungan ng hayop. Isang sabsaban. Na kumbaga, ang ginagawa kasi noon ng mga pastor, kapag gabi, nilalabas nila ang mga tupa at dinadala sa parang para doon manginain. Kumbaga, kapag ibang panahon naman, lalo taglamig, kanila pong kinukuha ng dayami at doon pinakakain ang mga tupa sa kulungan nila. Pero, mapapansin natin, bakit nasa labas ang mga tupa ng panahon? Kung mapapansin natin, sa lugar ng Israel, sa mga panahon ng ika-10 buwan, kalagitnaan pa lang mo, umuulan na ng yelo. Kumbaga nag-i-snow. Kaya malamang, bago dumating yung araw na yun, yung mga hindi pa nag-snow, ang mga tupa, nandun pa sa parang. May nagkataon, ang panganganak sa ating dakilang Panginoon, nasa parang ang mga tupa. At doon sila nanginginain. Ibig sabihin, ang kapanganakan ng ating dakilang Panginoon ay hindi siya sa panahon ngayon. Eh kung mapapansin natin, December ngayon, bakit ang mensahe ganito? Para ipaunawa sa atin, na alam natin, nakasanayan natin, dahil yun yung kinagisno natin at kanilakihan. Yun na yung naabot natin kaalaman. Kumbaga, nagkamalay tayo, ito na yung nakasanayan natin. Siniselebrate natin ang kapanganakan ng ating dakilang Panginoon na nagsanga-sanga na. Marami nang nadagdag. Ang kapanganakan ng ating dakilang Panginoon, nasa labas ang mga pastor, kasama ang mga tupa. Kaya bakante yung mga kulungan ng hayop at yung sabsaban, kaya doon siya inilaga at nilagyan ng lampin upang sa ganon doon masumpungan ng 3 pantas umano na mula pa sa silanganan na nagkasumpong-sumpong sila sa daan dahil sa kanilang paniniwala na kapag lumitaw ang isang malaking tala, tunay nga po na may ipanganganak na isang hari. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, nung siya'y ipanganak at inihiga sa isang sabsaban, simbolo na sinasabi kanina, nang pasimula ay may salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Tama po yan. Sa pasimula, meron ng salita.
na inihahambing ang ating dakilang Panginoon sa isang salita. Sa pasimula, nariyan na siya. Ngayon, kung mapapansin natin, sa oras ng pakikinig natin ng Ebanghelyo, tinatanggap natin yung salita. At ang ating sarili ay lumalagay sa isang kalagayan ng isang maruming sabsakan. Isang taong makasalanan ang puso, pero pasalamat tayo dahil kung papaanong inihaga ang ating dakilang Panginoon sa sabsakan, ganun din kinakailangan makapasok sa ating mga tainga, diretso sa ating mga puso, si Kristo. Walang iba ang kanyang Ebanghelyo. Na ito po ang magbubukas ng ating pag-iisip, unawa, nang sa ganon, malaman ang bawat isa sa atin na kinakailangan pala natin mabuhay ayon sa salita ng Ebanghelyo. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Totoo, meron tayong pangangailangan material. Pagkain material, na yan ay sinusubo natin, pinapasok sa bibig, at inunguya para makuha natin yung sustansya na siyang magbibigay kalakasan ng ating katawan. Pero sabi ng ating dakilang, kundi nabubuhay ang tao sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan natin ang Ebanghelyo. Kailangan natin unawain ang mga Ebanghelyo at itanim natin sa ating isip at sa ating puso at ito'y ating pagnilay-nilayan at kapag nakarating na sa tinatawag na pagsuko o pagtanggap ng salita ng Diyos na lumalagay ang ating sarili sa isang sabsabang marumi kapag tayo'y humingi ng tawad at nagsisi at nagsipagbalik loob sa Diyos, magiging tayong karapat-dapat na sabsaban sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, itong aralin na ito, kumbaga parang kasaysayan na lang. Yung Oktubre o Disyembre, binabalik-balikan, inaalala, pero ang pinakamensahe po nito, walang iba. Naging mapalad man si Maria, pero siya naman ay napuspos ng Espiritu Santo. Siya'y umawit ng papuri sa Diyos. Dahil po, nagalat ang kanyang puso sa balitang kanyang tinanggap. Pero sa kabila nun, totoo, nangyari na nga na ipanganak ang ating dakilang Panginoon. Panganganak pa lang nagsakripisyo na siya. Sabi ko kanina, nung 12 anyos, nawawalan pa yung anak niya. Hanggang sa ang ating dakilang Panginoon nagsakripisyo. Yan ba ang magiging kapalit ng pagiging isang mapalad na babae? Mapalad na kung titingnan natin, sa lahat ng mga babae, siya lang ang bukod tanging pinili. Pero siya naman ay napakaraming sakripisyo dinanas. Katulad din natin, tayo katulad ng mga tao o mga bato na pinili sa iba-ibang lugar at pinagsama-sama sa puot na ito. Sa pagkatuwid, mapalad din tayo. Dahil naging pamamaraan tayo kasangkapan para dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Tinawag para gamitin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tinawag para tumulong sa may mga karamdaman. Para maging bahagi ng buhay ng Ebanghelyo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero, mapalad na tayo, pero katulad naman ni Maria, nung tinanggap na natin ang pagiging mapalad
nandiyan naman kabila ang pagsubok o sakripisyo na ating pinagdadaan. Gaano kaya kabigat ng isang magulang na iningatan mo ang iyong anak, hindi madapuan ng anumang insekto, inalagaan, minahan, at buong puso kahit kakainin na lang niya, ibibigay ba niya sa kanyang anak? Pagkatapos makikita mo, ipapako lang pala sa Diyos. Gaano po kaya kahirap yun? Pagiging mapalad kaya yun? Pero nakita kasi ng Diyos yung kalagayan ni Maria na kaya niyang harapin sa kabila ng kanyang pagiging ina ng ating dakilang Panginoon hanggang sa huling hininga ng buhay ng kanyang magiging anak. Kaya niyang magsakripisyo, tanggapin ang magiging kalagayan ng isang ina. Kaya po, kung mapapansin natin, hindi po pangkaraniwan ang buhay-buhay na pinagdaanan ni Maria. Kasi po, sa pagbati pa lang ng anghel, naging kagalakan mo kapag narinig mo, halimbawa tayo yung kausap, matutuwa tayo, masisihan tayo dahil ganun yung mensahe. Pero sa kabila noon, sa likod noon, na dumadaan, lumilipas ang panahon hanggang sa yung kanyang ipinaglilihi. Dadanasin niya ang paghihirap ng bigat na bitbit niya ng 9 na buwan sa kanyang tiyan. At kung mapapansin natin, panganay ang ating dakilang Panginoon na ipinanganak ni Maria. Kumbaga, yun ay kalagayan ng isang babae na wala pang muwang. First time na maka-experience na magbuntis. Pinagdaanan po yan ng ating mga magulang. Pero paano nangyayari sa ngayon? Nagsakripisyo nga ang magulang. Dinanas ang lahat ng kahirapan. Ang hindi makatulog sa gabi. Ang mga pagpupuyat. At kung ano-ano pa man bagay na dinadayo ng isang magulang pero maglabas ng isang anak, sisigawan lang ng anak ang kanyang magulang na wala pa ng respeto o pagpapahalaga sa magulang. Tama kayo na gawin natin sa ating mga magulang na walang iba, iningatan tayong mabuhay. Mapalad tayo sa milyong-milyong similya na ipinagkalo na mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero dahil lamang sa pagkakamali ng magulang, minsan nasusumpatan, minsan napagsasabihan, minsan pinapagalitan, minuura at kung ano-ano pang ginagawa, dapat pang gawin yun ng isang anak sa kanyang ina. Hindi po masakit po yun. Kaya po, kung mapapansin natin, itong mensahe ito, parang hindi naman napapanahon sa mga nangyayari na sinasabing, Pasko, kundi ito ay mensahe ng isang magulang. Na dapat, ang magulang, pinapahalagahan, nire-respeto ng anak. Dahil ang ina ay may higit na malaking sakripisyo kaysa sa ama. Dahil siya ang nagdala sa atin upang mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Lamang, nung na-impluwensyahan na sa eskwelahan at natuto na, nagaya na yung kaklase, minsan natuto ng magmura, natuto ng libakin ang magulang, natuto ng magpasaway sa magulang. Kaya po, ang mensahe dito, buhay-buhay nga ni Maria. Pero ito ay lumarawan sa mga babae, sa mga ina na naging magulang para sa kanilang mga anak. Mga babae na naging mapalad dahil
pinagkalooban sila ng anak. Pero, nung lumaki na ang anak, naging dahilan pa para sagot-sagutin na lang ang kanilang mga magulang. Kaya hindi natin nalalaman na mayroon palang biyaya sa isang anak ang pagsunod sa magulang. Anong sabi dito sa episode? Para malaman natin kung bakit kinakailangan natin irespeto natin ang ating mga magulang. Sabi dito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ano po ang hinihingi dito? Hindi po ito sinulat ni Apostol Pablo para paalala lang. Kundi ito ay kasama na sa mga naunang utos na sinasabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Kasama po dito ang ina. Na siyang unang utos na may pangako. Ibig ko pala sabihin, magkaroon lang tayo ng respeto sa ama at ina. Totoo, sasabihin natin, hindi naman ama ang nagbuhay. Kung hindi naman ina ang nagbuhay, pero parehas sila nagtanguyo. Parehas po sila nagsakripisyo. Kinakailangan din, sukiyan natin ng respeto o tinatawag na paggalang. Pero ano yung naunawaan ng mga kabataan ngayon? Magsabi ka lang ng po at opo, paggalang na. Ang tunay na paggalang, may pagpapahalaga. Gaano man naging mabuti o masama ang magulang, dapat hindi po nawawala ang tinatawag na respeto. Bakit po? Dahil kasama po sa pagiging anak ang kapalaran na sinasabi dito. Ano ang magiging benepisyo ng pagrespeto ng anak sa magulang? Una, upang yumaon kang mabuti. Para maging mabuti ang ating pag-uugali. Para maging mabuti tayong tao dito sa ibabaw ng sanlibutan. At ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ibig sabihin, humaba ang buhay natin sa lupa. Pero bakit may mga anak na minsan hindi naman humahaba ang buhay? Yan ba ay dahilan sa hindi pagrespeto sa magulang? Kaya umiiksi ang kanilang buhay? O yan ay kalooban ng Diyos na hanggang doon na lang ang kanilang buhay? Kaya po, kung mapapansin natin, ang pinag-uusapan nito, yung paghahanda. Ang mga magulang natin, matagal din naghanda. Lalong-lalo na sa pagpapakasal pa lang naghanda na. Yung sariling katawan niya, inihanda niya. Sa pagdadalang tao, ipinaghanda rin. Pero, dapat hindi po masayang yung mga sakripisyong ginawa ng ating mga magulang para lamang tayo mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po, kung mapapansin natin, si Virgen Maria, nanganak, yalam ng Espiritu Santo, ang kanyang ipinanganak, si Jesucristo. Ilagay natin sa kalagayan natin. Lagi kanyang kagalakan ng isang ina ang isilang ang isang anak. Kasi po, yung buong sakripisyo niya ng kanyang pagdadalang tao, na nawawala po na parang anong ligaya kapag nailuwal na ang anak. Pero yung
pagdadalamhati ng kabuwanan, grabing sakripisyo. Pero nung may labas na, maipanganak na ang isang sanggol sa sanlibutan, laking kagalakan ng isang magulang. Kaya po, palagi natin iisipin, kung si Jesucristo, itinuring niya, inilagay niya ng buong puso ang respeto sa kanyang ina, si Maria. Dapat ganoon din tayo. Lalong-lalo na kung tayo po ay palaging nakikinig ng Ebanghelyo, i-apply din natin sa ating sarili ang tunay na respeto sa ating mga magulang. Naging masama man yan, naging mabuti man sa ating paningin. Baka tayo lang ang may problema, yung mata natin. Kaya nakikita natin yung mali ng ating mga magulang. Pero yung sakripisyong dinanas niya, yon ang pakaisipin natin. Yon ang pagnilay-nilayan natin. Dahil hindi po tayo magiging mabuting tao dito sa ibabaw ng lupa kung walang magulang na nagturo sa atin ng mga kabutihang asal. Doon tayo'y maliliit pa. Totoo, ang mga bata makukulit. Kasi kung bagaya, nandun sila sa stage na collecting information stage. Anong nang tanong? Kaya depende po sa magulang kung ano. Sinasambit palagi ng magulang, bawat salita may mura. Ito lalakyan talaga ng anak, may mura. Kung halimbawa, palagi ka nang lilibak sa kapitbahay, lalakyan din ng anak. Kaya, nasa ina pa rin ang susi upang maging mabuti ang isang anak dahil siya ang palaging kasama na mula ng inuwan hanggang sa matuto tayong mga anak. Kaya po, pasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang mensaheng ito ay ipinagkaloob bilang pagkulita sa ating dakilang Panginoon na inihanda niya ang kanyang ina. Ganun din, inihanda din ang ating mga ina na siyang naging magulang natin na ating pinagisnan. Dapat irespeto natin sila at pahalagahan sapagkat sila po ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa na inihanda din para maging magulang natin. Siguro po, hanggang dito na lang, pagkibago natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, igulot po natin yan sa Diyos at nagkatiwala sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.